Hello everyone, ako po pala si Honeybee at bago lang po ako dito sa YouTube, and I hope that you guys will subscribe to my channel and hit the notification button. So, gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung mga point of views ko tungkol sa mga topics from the Bible. At ang topic po pala na gusto kong i-share today is about sa Sodom and Gomorrah na nasa Genesis chapter 19. Bakit nga ba ito yung napili kong topic? Kasi napapanahon siya. Today is June 6. Ito yung tinawag nilang Pride Month. And disclaimer lang po, para hindi niyo ako i-judge agad. This is not to tolerate, okay? Actually, yung message ko po is to reach out to my fellow Christians or believers regarding sa pananaw nila when it comes to LGBTQ. Meron pa rin kasi mga comments na pag nagko-comment sila about LGBTQ, ginagamit nila agad yung gender as basis to judge them, and then kinoconnect nila dito sa story ng Sodom and Gomorrah. Yung topic po is about sa gender. Agad-agad ginajudge nila just because of the gender. Let's be honest, okay, to my fellow believers. Let's be honest. Check nyo nga kung ilan ang nagsisimba sa inyo na part ng LGBTQ. Sige nga. 'Di ba? Iilan lang. For sure hindi yan aabot ng 10. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa tingin pa lang, papasok pa lang sila, andun na agad din, nakatingin na yung mga tao na, uy, bakit may ganito? Yes, I experienced that. Ako mismo yung nakarinig. And I was so sad that time. Kasi, nasad ako sa part na, bakit ganito? Bakit yung mindset agad nila? Kasi yung pagkasabi is, bakit may bakla? Ganon. So, napaisip ako na, ano ngayon kung mayroong bakla? Dapat nga, 'di ba? Nire-reach out natin sila kasi sabi natin pareho tayong makasalanan because we care for them. And that because it is our obligation as a believer to reach out to the lost. Pero bakit pagdating sa kanila, andun na agad yung judgment na para bang may dala silang virus, 'di ba? So that is why this content really is for my fellow believers. Kasi guys, gusto ko lang sana na mawala yung mindset na yun, kasi nandyan pa rin yung mindset na yan na mas naawa ako sa part ng LGBTQ na sa isip ko kasi paano natin sila i-encourage na magsimba, na makilala pa ng husto ang Diyos kung tayo mismo ginajudge na natin sila, 'di ba? I would like to highlight to you the reason kung bakit sinira ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Kung babasahin niyo po ang chapter 19 ng Genesis, ng Book of Genesis, wala po kayong makikita na sinabi ng Diyos na dahil part sila ng gender na to or ng group na to. Wala po. Actually, ang nandun po, i-highlight ko lang, Genesis chapter 19, chapter 4 to 5. Sabi dito, all men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. Pinalibutan po nila yung bahay ni Lot dito. Kasi nandun po yung mga anghel na inutusan ng Diyos bago i-destroy ang syudad. Again po both young and old, pinalibutan yung bahay ni Lot. Ano yung sinabi nila kay Lot? Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them. Yes, sexual immorality ang pinakarason. Lust, 'di ba? Wala na silang pinipili. Anyone na papasok sa syudad, gusto nilang gawin 'yun sa kanila. So, clearly, it's not about the gender, kundi yung gawain, maling gawain. I know pala na sasabihin ng iba,
same lang din naman, kung part ka ng group na yan, makasalanan pa rin naman sila. Yes, I agree sa part na makasalanan, pero again, wag po natin gamitin yung gender. Kasi kahit naman po yung mga straight, even as believers, before pa tayo naging believers, yung iba nga kahit believers na for a long time, nakakagawa pa rin ng kasalanan against sa Diyos at sa tao, di ba? So bakit babasihan natin yung gender? Kung ang sabi sa Bible, to, isi-share ko lang sa inyo ha. Sabi sa Bible, ito yung pinaka-famous na pinipreach natin, di ba? John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. May nakalagay po ba diyang except sa group na to? Di ba wala? Lahat po tayo. Sabi din dito sa Revelations chapter 20, verse 12. And the dead were judged out of things which were written in the books according to their works. So according to our works, hindi po about sa gender. Kaya gusto ko talagang correct yung mindset nating mga believers when it comes to that group. Kasi promise guys, check nyo yung surroundings nyo, iilan lang nandyan. Hindi nyo man lang ba naisip kung bakit kaya walang masyadong nagsisimba sa atin, no, na part ng LGBTQ. I hope bago kayo mag-react, mag-internalize na lang muna kayo. Isipin nyo na lang muna, nga no, iilan lang ba talaga? Dahil lang ba to sa ayaw nila sa Diyos? Dahil lang ba to sa mas pinili nila ang kamunduhan kaysa sa Diyos? Or baka dahil alam nila na hindi pa lang sila nakakapasok, ginajudge na natin sila. Guys, it's so obvious, lalo na sa tingin pa lang. Not all, I'm not generalizing it, pero meron pa rin kasi talaga na ginajudge agad sila. Kaya sila na mismo ang lumalayo. Well, heto naman tayo, preach about God's love. Pero, pinipili natin. Pag part ng LGBTQ, parang, wala nang ano yan, wala nang chance, 'di ba? So guys, please lang, if we reach out to unbelievers, 'di ba? Naghahanap pa tayo diyan, nag-i-encourage. Tapos pagdating sa kanila parang parang may boundaries, may judgment na. Guys, I would like to share to you 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So, i-judge talaga tayo based sa mga gawain natin, whether good or bad. I know it's not new to you, it's not new to us. Kasi, lagi naman tong pinipreach, diba? Paulit-ulit na lang. Kaya, I hope na tayong mga believers, wag natin sila agad husgahan. Just like us kasi, na hindi naman part ng group nila, nagkakasala din naman tayo, diba? Let us acknowledge that. Kaya hindi talaga pwede na gender agad-agad. Kasi kahit nga yung tayong mga believers, may mga believers din naman na sobrang tagal ng believers, pero may mga ginagawa pa rin sexual immorality, patago, yung iba nga fornication, dyan ako dati. And then yung mas malala, yung mga liars, yung mga sinungaling, yan yung hindi agad-agad nakikita ng mata. Sila yung hindi agad nahuhuli. Kasi nga, sinungaling, 'di ba? Kaya, imbis na husgahan sila agad guys, dapat i-guide natin sila sa mga turo ng Diyos. At syempre, dapat tayo din mismo maging good example sa kanila. Hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa. Okay, kasi paano natin sila i-encourage kung tayo nag-judge sa kanila, sila din naman pwedeng mag-judge sa atin based on our actions, 'di ba?
Kaya sana talaga guys, kung talagang we care for them, when we reach out, dapat walang pinipili. Walang kasi yun talaga, sobrang nasad talaga ako sa part na yun nung marinig ko na bakit may ganito. Hindi talaga ako nag-agree. We're all sinners. Bakit pag tayo nagkasala, sasabihin natin agad, we're all sinners. God is love. God is merciful. Pero bakit pagdating sa kanila, bakit may ganito? 'Di ba? So, I just really hope na itong topic ko ngayon is, I know may iba ma-offend. Pero sana before tayo ma-offend, mag-reflect muna tayo. And one step towards reflection is check your surroundings. Check kung ilan lang ang LGBTQ dyan sa congregation nyo or part ng LGBTQ group dyan sa congregation nyo. Okay? So, yun lang po for now. I know we have different point of views and I respect that, and ako, ito lang din yung gusto kong i-share. So, again, this is not to tolerate or to support them, but rather to correct the believers. Kasi mas dapat natin i-judge yung believers kaysa sa unbelievers. Yung magagawa lang kasi natin for them is to pray and to guide and to tell them the truth. Same with us. Gets nyo? So yes, that's it for now. And don't forget to subscribe and hit the notification. Thank you.